Okay. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay ating pong buksan ang ating mga Bible sa Matthew 24, 42 to 48. Matthew 24. Okay. Matthew 24, 42 to 48. Okay. Matthew. Okay, ano po ang sinasabi diyan? So let us all stand up at basahin po natin ng sabay-sabay. So Matthew 24. Okay, 24, 42 hanggang 48. Okay? So basahin po natin ng sabay-sabay. 24, 42 hanggang 48. Okay. Ready? Go. Watch therefore, for ye know not what are your Lord that come, but know this, that if the good man of the house had known it, the watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is the servant of the Lord, when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. But and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servant, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. So, okay, hanggang dyan na lang po tayo. So dito po ay makikita po natin na ang Panginoon ay maaari siyang dumating anytime. Now, ang title po nito ay The Coming of Our Lord Jesus Christ. So alam niyo po ba na kung bakit napakarami ngayon na nagugumo na ngayon sa kasamaan, napakarami na ngayon na mga tao ang tumatalikod sa katotohanan at ayaw magpaturo sa Panginoon, no? Dahil tayo po ay nasa huling araw na. At ang Panginoon ay darating anytime. The coming of the Lord Jesus Christ, na yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan. So bago po tayo magpatuloy, ay tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at lakas at langit po namin, Panginoon. Kayo po ang magturo po sa amin ng aming lesson ngayon. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat mananampalataya na narito, Panginoon, ay sila po ay patuloy na sumunod sa inyong paanan at sa inyo ay magbigay, Panginoon, ng kanilang 100% na pananampalataya sa inyong pong harapan. So dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang manguna at ang banal na Espiritu, sapagkat ang lahat ng ito ay aming samodalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, naming sariling Diyos, sariling tagapagligtas. Amen and amen. You may be seated, please. So dito po ay makikita po natin, no, sa banal na kasulatan, ay maaari pong dumating ang Panginoon dun sa oras na hindi ninyo iniisip. No, sabi po diyan, therefore be ye also ready, na maging handa tayo, no, sapagkat pag dumating kaya ang Panginoon at tayo ay nasa loob ng sabungan. No, kung dumating kaya ang Panginoon, no, at tayo ay nasa loob ng kasalanan. No, kung dumating kaya ang Panginoon at tayo ay nagiinuman. No, merong mga tao na mahilig sa inom or nagdadrugs kaya. No, okay? So, hindi maganda na dumating ang Panginoon at tayo ay nasa gitna ng kasalanan. Kaya dapat mas maganda, dumating ang Panginoon na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos at ikaw ay nagsisimba, no? Ikaw ay nananalangin, no? Ikaw ay dumating ang Panginoon na ikaw ay nanampalataya. Okay? So, maraming bagay na magaganda na dapat ay matagpuan ka ng Panginoon. Eh, paano na lang kung natagpuan ka ng Panginoon, ikaw ay nagsisinungaling. No? Okay? Ikaw ay nagnanakaw. No? Dumarating ang Panginoon sa action na ikaw ay
Nasa kasalanan. nagnanakaw o nasa kasalanan. Di ba? Hindi maganda. Kaya dapat ay dumating ang Panginoon. Habang hinihintay natin ang Panginoon, tayo ay nasa kabutihan. Tayo ay sumusunod sa Diyos. Yung kalooban ng Panginoon ay ating sinusunod. So number 1 ay dapat tayo ay nakatanggap na sa Panginoon. No? Sa mga bata, dapat natin tinanggap na ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga, yung pagiging wise servant natin ay dapat ay tayo po ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon at habang po tayo naghihintay ay tayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. So yan po ang pinakamaganda na nais po nating magawa, no? Pag dumating ang Panginoon, siya po ay darating ng bodily, no? Yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan, His ascension was bodily, no? At ito ay na-promise yan, no? Na ang Panginoon ay darating. Okay, napakaraming verses na makikita natin sa banal na kasulatan na si Kristo ay darating. At sabi nga, di ba? Siya ay darating dun sa panahon na hindi mo inaasahan. No, ito ay parang isang isang tip in the night. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam kung kailan darating ang tip sa bahay ninyo. So dapat ay nakapaghanda kayo. Ano yung paghanda? Yung mga pinto nakalock, yung mga window nakalock. Okay? Sa pagdating ng Panginoon, ay tayo rin dapat ay nakahanda. Na tayo ay nakapagsisi na ng kasalanan at tayo ay nakatanggap na kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. No, hindi lamang 'yon, na tayo ay naglilingkod sa Diyos. No, yan po yung pinakamaganda. Dahil siya ay makikita natin ng visible. The coming of Christ is to be visible. No, yan po yung sinasabi sa Matthew 24:27. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Darating ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ay visible at ating makikita. No? So, are you ready sa pagdating ng Panginoon? Yes! Amen. Okay. So, dapat ay maging ready po tayo, no? Dahil yan po ay sinabi, kung mapapansin po natin, yan po ay sinabi sa Daniel 7:13, na sinabi rito, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven. Siya ay darating na katulad ng isang tao, at ang tinutukoy na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. It was foretold by the prophets, no, sa panahon ni Daniel. Okay? Hindi lamang yun, kundi yung pagdating ng Panginoon, it was foretold by Enoch. No, dito sa Jude 1:14, makikita po natin, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these things, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of His saints. Darating ang Panginoon, nakasama niya ang kanyang mga banal. More than, I think, 10,000 of His saints, kasama niya ron. No, at tayo ay sasalubungin ng Panginoon dito. No? Hindi lamang po yun, it was foretold by angels. No, mapapansin natin sa Acts 1:10-11, when the Savior ascended from the earth, none of these prophecies were fulfilled at His first coming.